Hello mga ka-awesome! Welcome back to our channel. And for today's video, hindi lang sa dalampasigan ng Boracay Front Beach or White Beach tayo maglilibot, papasyalan din natin ang ibang parte ng isla via e-trike. Kaya tara, samahan niyo na kami sa aming Boracay Land Tour Adventure. Let's go! So bago tayo mag-start guys, please click the like and the subscribe button para lagi kayong updated for our next video. It's our second day here in Boracay at ang activity namin for today ay mag-Boracay Land Tour. Kung gusto nyong ma-explore ang ibang part ng isla, I highly recommend na mag-avail kayo ng Boracay Land Tour. Actually, this is one of the best activities na pwede nyong gawin dito sa Boracay. And to avail this, pwede kayo makipag-usap sa mga e-trike driver kasi most of them naman ay nag-offer ng land tour package. And then for the land tour package, usually the rate starts with 500 pesos per person or 500 pesos per hour, depende sa usapan nyo ng driver. For the land tour itinerary naman, marami kayong pwedeng puntahan at pasyalan within the island. Kaya tara na at libutin na natin ang mga must-visit places na ito. So first on our itinerary is the Boracay Mangrove Forest. Ang pagbisita sa mga mangrove sa Boracay ay isang magandang panimula upang lumayo muna mula sa ingay at dami ng tao sa White Beach. At alam niyo ba na ito ang tinuturing na green lungs ng Boracay? Dahil sa laki ng tulong nito sa ating environment at isa din ito sa mahalagang pangproteksyon nila sa kalikasan. At ang mga bagay naman na pwede nyong gawin sa Boracay Mangroves ay first, mag-boardwalk. Ito yung maglalakad-lakad sa kahabaan ng wooden boardwalk na bumabaybay sa loob ng forest at tumatagal lamang ito ng 15 to 20 minutes. Second, pwede kayong mag-bird watching. Maraming migratory birds at local species ang makikita rito, lalo na kung maaga kang bibisita. Third, syempre hindi mawawala ang picture taking. Napakaganda na enchanted vibe ng mga ugat ng mangroves dito, lalo na kapag high tide or golden hour. Para ka talagang nasa mundo na Encantadia. Meron din silang platform dito na may name ng mangroves. Perfect spot ito para sa inyong photo souvenir. So for the pros and cons naman, unahin natin ang kagandahan. Napaka-peaceful dito, malayo sa ingay ng stations at perfect kung gusto nyo ng relaxing vibe. Plus, napaka-cheap pa dahil madalas ay donation lang or maliit na fee ang kailangan para makapasok. Instagrammable din ang unique background dito at the best part is nakakatulong ka pa sa local conservation awareness. For the cons naman, heads up lang guys, medyo maikli ang trail dito, mga 15 to 20 minutes lang at matatapos mo na ang buong walk. And since nature park ito, basic lang ang facilities dito. Ibig sabihin walang CR or kainan sa loob mismo, kaya be prepared. So ang next stop naman natin ay ang Bulabog Beach. Ang Bulabog Beach ay kilala bilang back beach ng Boracay. Kung ang White Beach ay para sa chill at swimming, ang Bulabog naman ay para sa adventure and action. Dito nyo rin makikita ang iconic leaning coconut tree na sikat sa Instagram, pero hindi lang yan. Dahil sa lakas ng hangin dito, ito rin ang tambayan ng mga turista para sa kitesurfing and windsurfing enthusiasts at talagang mapapawaw kayo sa dami ng mga makukulay na kite sa langit.
At ang mga bagay naman na pwede nyong gawin sa Bulabog Beach ay first, kite or wind surfing. So kahit beginner ka, pwede ka mag-try ng intro lessons dito. Or kung ayaw mo naman, mag-enjoy ka na lang panoorin ang mga pros na tumatalon sa ere. Second naman ay ang pictorial at the iconic Leaning Coconut Tree. So hanapin nyo lang ang sikat na nakatigilid na puno ng nyog to get that perfect shot. At siguradong level up ang inyong SOCMED photos nyo dito. At third, sunrise watching. So kung ang White Beach ay para sa sunset, ang Bulabog Beach naman ay best spot para sa sunrise. Para sa ating pros and cons dito sa Bulabog, unang-una sa pros is the unstoppable energy vibes na dala nito dahil sa punong-puno ng mga makukulay na kites ang langit at syempre sobrang Instagrammable din, especially yung Leaning Coconut Tree na talaga namang napaka-unique. At kung gusto nyo ng island life feels na hindi masyadong matao, ito ang perfect place for you. Pero heto naman ang mga cons. Medyo rough ang water dito kaya hindi siya ideal for casual swimming dahil maalon at maraming seagrass. Sobrang windy din, kaya heads up sa mga nagbablog dyan kasi medyo mahirap kumuha ng audio dito dahil sa wind noise. Kaya make sure na meron kayong mic muff. At last tip, mag-ingat sa paglusong sa ilang mabababaw na parte ng dalampasigan kasi may mga sea urchins. And guys, kung nag-enjoy na kayo sa aming video, please hit like and the subscribe button para lagi kayong updated for our next video. So next stop naman natin ay ang Boracay New Coast. Ito ang pinakabagong development sa isla na may European vibe. Dito matatagpuan ang iconic Boracay Keyhole at ang napakatahimik na New Coast Beach. Kung gusto nyo ng chill atmosphere at di masyadong matao, ito ang perfect spot para sa inyo. Kaya tara, silipin na natin ang ganda ng side na to. Ang design ng New Coast ay hango sa mga coastal towns sa Europe, kaya mapapansin nyo na napaka-organized ng architecture dito. Ramdam na ramdam ang luxury feels na para kang nasa ibang bansa, very aesthetic at world-class talaga ang datingan dito. Bagamat isa itong private township, pero open ito sa lahat ng mga turista. Pwede kayong pumasok gamit ang e-trike or ho-ho. At ito rin ang gateway papuntang Boracay Keyhole, which is our next stop. Ang Boracay Keyhole ay isa sa mga pinakasikat na new attraction dito sa isla. Nakilala ang Keyhole dahil sa natural rock formation nito na para bang lagusan or bintana ng Boracay papunta sa kabilang mundo. Ang butas sa gitna ng bato ay resulta ng libo-libong taon ng wind at water erosions o paghampas ng alon at hangin. At dahil dito, nagkaroon ito ng kakaibang hugis, kaya naman naging paborito itong stop sa mga land tours. At ang mga bagay na pwedeng gawin dito sa Keyhole is first on the list is the iconic frame photo. So tatayo lang kayo sa tapat ng natural na butas para sa perfect frame effect. Masarap din maglakad-lakad at mag-jogging sa area dahil sa sobrang preskong simoy ng hangin. At kung mahilig naman kayo sa adventure, karaniwang pit stop din ito ng mga nag-ATV or buggy tour. Perfect stopover para sa mga adrenaline junkies.
At para sa ating pros and cons dito sa Keyhole, unang-una sa pros, sobrang pang Instagrammable ang spot na to. Isa ito sa pinaka-unique na background na makikita nyo sa buong Boracay. Napaka-accessible din dito dahil sementado at maluwag ang daanan kaya kayang-kayang puntahan ng mga e-trike. At syempre, hindi matatawaran ang magandang view ng malawak at malinis na Sibuyan Sea. At para naman sa ilang cons, mabilis lang ang activity dito. It will only last 10 to 15 minutes. Kapag tapos ka na sa pictorial, wala ka nang masyadong magagawa pa. Sobrang mainit din dahil open area ito, kaya tip ko sa inyo, pumunta kayo ng maaga habang hindi pa tirik ang araw. At prepare lang din sa pila lalo na kung peak season dahil kailangan nyo talagang magantay para makakuha ng solo shot sa gitna. And moving on, sa next stop natin, katabi lang ng Keyhole ay ang Boracay New Coast Beach. So this is the place to be kung gusto niya ng serenity at peace of mind. At alam niyo ba na dito rin madalas nagtatago ang mga AFAM at mga foreigners? Dahil sa sobrang serene at chill ng vibes dito, paborito nila itong tambayan para mag-relax. At ang mga bagay na pwede nyong gawin sa New Coast Beach, unang-una na dyan ay ang mag-AFAM spotting. So mag-relax lang kayo sa Pampang at mapapansin nyo na mas marami pang foreigners dito kaysa sa Pinoy. So dito sila madalas nagbabasa ng libro, nagsa-sunbath at simpleng nagmumuni-muni. So bakit kamo sila nandito? Kasi ang New Coast ay may resort town vibe na katulad ng mga beach sa Mediterranean or Europe. Kaya kung balak nyong makipag small talk or mag-AFAM hunting, so this is the perfect place to be. Pangalawa, perfect din dito para sa beach picnics. So magdala lang kayo ng banig at snacks dahil hindi ito matao, hindi stressful at napakasarap lang kumain sa dalampasigan. At pangatlo, huwag palampasin ang clear water swimming. Mas malinaw at mas tahimik ang tubig dito kumpara sa White Beach dahil wala masyadong bangkang dumadaan. So solid talaga pang aesthetic pictorial. At para naman sa ating pros and cons dito sa New Coast Beach, so for the pros, kung hanap nyo ay ang serene and quiet na paligid, panalo talaga dito. Walang ingay, wala masyadong tao, at higit sa lahat walang tourist traps. Napaka-aesthetic at ang linis ng background, feel na feel mo na para kang nasa Hawaiian Beach dahil walang mga bangkang nakaharang sa view. Pero heto naman ang mga cons na dapat nyo ring i-consider. Una, ang transportation. Medyo mahirap humanap ng sasakyan dito kaya kung hindi kayo naka-land tour package, kailangan nyo magrenta ng e-trike or magantay ng shuttle. Pangalawa, less shade dito guys. Konti lang ang mga puno na pwedeng masilungan sa dalampasigan, kaya much better kung may dala kayong payong o kaya naman ay suot nyo ang inyong favorite beach hat. And for our last stop, hindi pwedeng mawala ang sikat na Puka Beach. Kung sa White Beach ay pino ang buhangin, dito naman ay may halong dinurog na puka shells. So quick info lang guys, kaya daw ito tinawag na Puka Beach ay dahil sa dami ng puka shells na matatagpuan dito noong araw na ginagamit nila sa paggawa ng alahas. Paboritong spot din ito ng mga may hilig mag-unwind dahil napakatahimik at ramdam na ramdam mo ang tunay na island vibe. Since wala pang malalaking hotels sa mismong pangpang ng Puka Beach, kaya ito ay naituring na unspoiled side ng Boracay. So mga bagay naman na best gawin sa Puka Beach ay yung unang-una na dyan ang mag-shell hunting. Mag-e-enjoy kayong magtingin-tingin ng mga kaibang shells sa dalampasigan, pero guys, a quick reminder lang, leave them there. Bawal po itong iuwi bilang souvenir para mapanatili po nila ang ganda ng beach. Next naman is paddle boarding. Dahil mas malalim ang tubig dito kaysa sa White Beach, masasarap mag-paddle dito, lalo na kapag kalmado ang dagat. At syempre, huwag nyo rin kalimutan magpa-picture sa iconic Puka sign, yung mga aesthetic driftwood signs na gawa mismo ng mga locals. Pero ang personal favorite ko ay ang Crystal Kayak. Mas magandang mag-kayak dito dahil mas malinaw ang tubig at mas bago ang mga gamit nilang bangka compared sa White Beach.
And after nyo mag-kayak, pwede kayong mag-chill sa mga beach huts. Maraming maliliit na stalls dito na kung saan pwede kayong uminom at mag-relax habang nakatitig sa serene view ng dagat. Para naman sa ating huling stops, ito ang pros and cons ng Puka Beach. So for the pros, kung harap ninyo ay rustic vibe, dito kayo pumunta. Napaka-natural ng paligid at walang commercial feel. Ang tubig naman dito ay crystal clear dahil sa mas malalim ang dagat dito at asahan yung napakalinis ng dark blue at turquoise waters. Plus, napaka-peaceful dito dahil mas konti ang mga flyers o yung mga nag-aalok ng kung ano-ano activities compared sa White Beach. For the cons naman, reminders lang guys, una, no lights dito. Tandaan nyo na walang street lights sa daan papasok at palabas dito. Kaya kung aabutin kayo ng dilim, siguraduhin nyo na may nakaabang ng e-trike sa inyo pagkatapos ng sunset. Pangalawa, deep and wavy sea. Mas malakas ang alon dito at mas mabilis lumalim ang tubig, kaya extra ingat lang sa may mga kasamang bata. At ang huli ay ang coarse sand. Hindi kasing pino ng White Beach ang buhangin dito dahil gawa ito sa durog na shells, kaya medyo matalas ito sa paa. But better to wear an aqua shoes kung sensitive ang feet nyo. At mga ka-awesome, dyan na nagtatapos ang ating land tour adventure. Pero bago ko kayo i-let go, reminder lang na make sure that you have your land tour kit or must-have items para hindi kayo ma-hassle sa tour nyo. Para sa inyong protection, make sure that you have the sun protection, insect repellent, and sunglasses. Para sa inyong comfort naman, you must have the proper footwear, hydration, windbreaker, and cash. And for your aesthetic needs, you need to have your phone, your power bank, action cam, and your swimwear. And additional info lang guys, maliban sa mga napuntahan namin, marami pa din kayong ibang spots na pwede ninyong isama sa inyong land tour itinerary. So ito ang mga ilang options. Mount Luho. Kung gusto nyo ng top of the world feeling, ito ang pinakamataas na peak sa Boracay. Dito nyo rin makikita ang amazing 360-degree view ng buong isla, mula sa Bulabog Beach hanggang sa golf course ng Nucos. Next is Diniwed Beach. Para naman sa mga gusto ng mas tago na area, isa ito sa maliit na cove sa dulo ng Station 1. Dito matatagpuan ang mga sikat na cliffside bars na perfect for sunset drinks. Next is Lambros Point. Ito naman yung mabatong bahagi na naghihiwalay sa Station 1 at Diniwed Beach. Napaka-cool dito dahil may makikita kayong maliit na grotto at isang tunnel-like passway sa gitna ng malalaking bato. So very perfect for aesthetic shots. And last but definitely not the least, the Tambisaan Beach. At para sa mga may hilig sa underwater adventure, ito ang go-to spot for snorkeling. Hindi nyo na kailangan sumakay ng bangka para makakita ng corals at isda dahil sa mababaw na parte ng dagat ay pwede na kayong mag-dive para mag-snorkeling. At dyan na nga nagtatapos ang ating Boracay Land Tour Adventure. So mula sa katahimikan ng Bakawan, sa energy ng mahanging Bulabog, hanggang sa napaka-natural na ganda ng Puka Beach, talaga namang punong-puno ng sorpresa ang islang ito. Nakakapagod man pero super worth it dahil nakita natin ang kabilang side ng Boracay na malayo sa usual crowd. At sana guys nakatulong ang guide na ito sa inyong susunod na Boracay trip. Kung nagustuhan ninyo ang video na to, don't forget to hit like button, comment your favorite spot below, and subscribe to our channel para mas marami pa tayong mapuntahang travel destinations ng sabay-sabay. So thank you so much mga ka-awesome for watching our video and see you on our next adventure.